I-update po natin yung ating bakod kung ano na pong nangyari, kung kumusta na ba, kung tapos na ba, or kung magkano na po ang nagastos. Magandang araw po sa ating lahat. Sa video ito po ay wala po muna tayong fishing adventure. Ngayong araw po na ito ay meron po tayong trabaho. At maya-maya din po ay meron tayong overtime. Mag-uumpisa po yan ng alas 7 po ng umaga. Tapos ang pasok po natin ng regular days pala ay 8 AM to 5 PM po. After 5 PM naman po ay meron ulit tayong overtime ng 5:30 hanggang 8:30 po ng gabi. So, ang pasok po natin ngayong araw ay 7 AM hanggang 8:30 PM po ng gabi po. Yan. At bago tayo pumasok, magkape-kape muna tayo, almusal, para meron tayong lakas bago pumasok sa trabaho. At sa dulo po ng video na ito, ay update po natin yung ating pinapagawang bakod kung kumusta na ba, ano na bang itsura, ano na ba po ang kalagayan po doon sa bahay, sa ating pinapagawang bakod. Tapos dito pala, yung mga speaker po na binigay nila Lopan, kinuha na po namin doon sa parking lot po nila. Ayan, gagamitin po namin ito pang sounds dito sa loob. Ayan. Dahil ito po ay 110, sabi ni Laupan. Kahit itong pinaka-amplifier niya. Ayan, yung pinakita natin. Meron po yan sa likod. Yung pinaka switch niya. Ayan. Pinaka-setup niya. Ayan po. So, dito na lang po namin yan gagamitin sa dorm. Hindi na po natin maiuwi po ito. Gaya ng sabi natin, mahal po ang shipping fee. Para na rin po tayong bumili ng portable na speaker. O ng isang medyo malaki na speaker. Yung presyo niya. Para na rin tayong bumili ng JBL kung tawagin sa atin, yung magandang brand po na speaker sa atin. So doon na lang po tayo sa Pilipinas bibili ng maganda-gandang speaker. Baka bumili tayo ng JBL, yung matagal ko nang gustong bilhin, na pwede nang pang video okay, pwede nang pang sound. Sana rin po yun, ganyan rin po kataas yun. Depende po sa laki na gusto natin. Pero sa akin yung ganito kalaki na JBL, okay na po yun. Malakas-lakas na rin po kasi pang bahay lang naman. Tsaka pag may mga okasyon, ganyan, kayang-kaya na. So ito, hindi na po natin iuwi yan. Dahil mahal nga ang shipping fee, gaya ng sabi natin. Dahil doon sa napagtanungan natin, depende rin po sa size. Eh marami po yung ipapadala natin, kaya talagang napakamahal ng shipping fee. At syempre, pipili natin kung saan tayo mas magiging maayos at mas makakatipid. Kape muna tayo, medyo umulan na pala. Muli, samahan niyo po ako ngayon sa ating mga gagawin ngayong araw po na ito. At ngayon po ay pasok na tayo. Tayo po ay mag-overtime na. Ngayon po ay mag-in na tayo para tayo makapasok na. Masama pa rin ang panahon ngayon. Magtaka lang muna tayo. Nag-overtime na po sila. Tayo naman, mag-start na tayo. Mag-preheat tayo. Bukas tayo yung makina. Ayun, si paring Jemar, nag-overtime na rin. Meron naman tayong 2 minutes pa bago mag-overtime. Kaya nakakapag-vlog pa tayo kahit pa paano. Ito po yung ating ginagawa na product, gunting. Tinataliman po natin itong mga to. Marami po ito. Ayan. Ito na po yung aking mga natapos. Ayan. Marami pa po ito. Tapos sa ibang makina naman po yung process nito. Doon naman sa ating mga kasama, sila naman ang gagawa. Ayan dito.
So bawat pwesto namin, iba-iba pong tapas o iba-ibang process po. Yung sa atin, dito, yung sa kabila, dito naman. Tapos yung sa kabila naman, meron pa po yung tinatapasan din sa tulo. So iba-ibang process din po yan. Marami pa tayong gagawin, meron pa po doon nakasalang. So mag-overtime muna tayo. Ngayon po ay alas 12 na, break time na po natin. Si Tara na daw kukuha ng ating pagkain. Tsaka magtataka. Ayun. Sabi daw ni Parin Jester, sinabi sa kanya nung Taiwanese na siya na lang daw po yung magtataka. Yung katrabaho po namin. Tapos kukuha na rin po ng pagkain. Gawa nga po ng naulan para hindi na po kami pumunta doon. Ayun. Yun naman po ay understandable. Sabi ni boss, basta naulan, okay lang po yun. Pero pagka wala namang ulan, kailangan namin pumunta doon. Kami po yung magtataka tsaka kukuha po ng aming pagkain. Hintayin lang natin dito yung ating pagkain. Nadalhin po ng ating katrabahong Taiwanese. Ito na po yung ating pagkain. Sheshe, pengyo! Yan, dinala niya na po dito. Mabait po yung aming katrabaho na Taiwanese. Ano kaya ang ating ulam ngayon? Ayan. Yun ang ating ulam. Karne, tapos may gulay. Hindi niya kinukuha lang pa. Walang extra rice. Wala nga. Yan, dahil lalabas tayo, painitin muna natin yung ating motor bago tayo kumain. Para mamaya diretso na po tayo. Battery? No, the change kit. Oh, It's too old. Nako, kailangan nang ma-repair. Medyo matagal na po mag-start ng ating motor. Kailangan siguro natin ipatingin dun sa ating kaibigan na Pilipino. Paayos ulit natin. Baka luma na yung spark plug or yung kanyang magneto, kailangan na ulit linisan. So may kailangan parts na palitan. Medyo matagal na rin po natin itong hindi napapalinisan. Alos 1 taon na rin po at saka napapatik. Balik natin sa weekends. Punta tayo doon. Ngayon po, kain na tayo. Ito po ang ating ulam. Tapos nagbigay pa yung aming boss ng isa pang extra. Pag-hati-hatian daw po namin kung sino pang gusto. Lord, this is food. In Jesus' name, Amen. Thank you, Lord, for this food. Kain po tayo. Yung ating mga kasama doon naman po sila sa kabila nakain. Paring Jester naman, tsaka yung iba nandun sa loob naman po. Sa isa nating sala din o dining area. Kain muna tayo. At mamaya tayo lalabas, bibili ng pang-ulam para mamayang hapon. Hanggang bukas na. Anong masarap na ulam kay Logs TV? Ano pa nag-request? Kaya mo ba? Oo. Ano bang masarap na maganda? Masarap sinabawan, no? Hindi ako sa tilapia eh. Hindi sa tilapia. Masarap na sinabawan, no? Oo, malamig-lamig na naman na eh. Kaya naka-challenge ko tayo. Nakabalot tayo na. Malamig. Winter pa rin po. Tapos si Kellogg's TV pala, meron siyang daing na bangus, oh. Wow, sarap naman yan, Kellogg's TV. Nung umaraw-araw, dinahin po natin sa guys. Okay na oh. Binabad mo yan sa suka, di ka? Oo, binabad ko yun. Asin, paminta, bawang. Kompleto. Magpiprito daw siya, oh. Ng pang-ulam ngayon. Pang-ulam. Si Kellogg's TV ay masipag din po mangisda. Tuwing day off, nangingisda po siya. Mapagabi man o kahit anong oras, no? Basta day off. Basta kaya. Abangan niya sa mga sa channel natin guys. Kay Kellogg's TV. Yan, mapapanood nyo po sa kanyang channel. Yes, thank you po. Kellogg's TV.
Search lang po kami ng content. Pero hindi naman po kami magkamukha sa mga nagko-comment, no? Malayo, no? Mas gwapo ka eh. Ha? Oo nga, pero hindi, mas gwapo ka eh. Mas pugi ka, ah. Hindi. Sa dami nagsabi. Ngayon po, tara na, labas na tayo. Suot lang tayo ng helmet. Pinainit ko rin po yung makina ng ating motor. Bago natin gamitin para magandang. Ayan na po. Ngayon po, nandito na tayo sa grocery. Mabilisan lang kasi may pasok pa tayo mamayang alauna po. Dito ay medyo kompleto naman kaya madalas hindi na po tayo napunta sa palengke. Dahil tingi-tingi lang din naman yung ating binibili. Mga pang isang ulaman, ganyan, 2 ulaman, ganun lang po yung ating binibili. Hindi po tayo nag-i-stock ng marami. Dahil malapit lang naman po dito ang bilihan. Bili tayo ng ating pangnilaga. Petsay 17 NT. Bili rin tayo ng patatas 21 NT. Pwede na yan. Ang mais po ay mas mahal 33 NT. Bili tayo para meron tayong nakangata. Ihalo rin natin yung isa sa nilaga. Hindi na tayo bibili ng repolyo. Okay na po yung petsay. Ulam na po natin hanggang bukas. Tipid muna tayo at malayo pang sahod. Sa Agis pa. Bili tayo ng sibuyas, so mura lang po, 14 NT na lang. Ang dami. Gaya ng palagi nating sinasabi, yan, medyo kompleto naman po dito. Kompleto po ang gulay. At syempre saging kuha rin tayo. Bili rin tayo. Baka meron tayong hinangata. Dito naman tayo sa bilihan ng karne. Yan. Oh, ito 32 NT na lang oh. Naka-sale siya oh. Ito po ay buto-buto siya pero may laman-laman din. So kunin na po natin ito. Tsaka ito po naka-sale din 73. Oh, di parang 105 lang po yung ating napamili na karne. Pinakahalaga niya. Ito ay dating 91, ngayon ay 73 na lang. Yung isa naman dating 65, ngayon ay 32 na lang. Oh, di ba? Ayos na po 'yan. Pang nilaga natin. Kailangan nating bilisan kasi may pasok pa tayo. 12:30 na po. Lang guys, sisetting siya. Teka. Bari ang ating binayad. Tishe. Bali, ang napamili natin ay 275 NT. Kung sa peso ay kulang-kulang 500 din po. Yan naman ay budget natin ng ilang araw sa ulam. Yan, mag-in na rin tayo kasi mag-alauna na. 15 minutes na lang po ay alauna na. Para hindi na po tayo babalik. At ngayon po ay kasalukuyan na natin pinapakuluan yung ating karne. Para mamaya ay medyo malambot na siya. Tapos naglagay na rin pala tayo ng sibuyas tsaka paminta. Tapos maglagay na rin tayo ng asin. Kwento-kwentuhan muna kami bago pumasok. Trabaho natin Taiwanese.
Ngayon po ay alauna na. Work muna tayo. Mamaya na lang po ulit. Ngayon po ay alas 5 na. Mag-out na po tayo. Meron po tayong overtime mamaya. Ngayon naman po ay mag-out na tayo, magtaka. Medyo umaambon na, bilisan natin. Takbo tayo. Takbo. Yan. Uwi na rin yung mga katrabaho nating Taiwanese. Kellogg CV. Hold na tayo. Tapos mag-fill up lang po tayo ng ating overtime sleep. Yan. Dahil araw-araw po tayo nag-fill up. Tapos na po tayong mag-fill up. Let's go. Magmerienda muna tayo. Dahil mamaya po after 30 minutes ay start na ulit po tayo ng overtime. Meron po tayong 30 minutes na break time. Kaya pala madalang tayo mag-vlog pagka ganito dahil medyo busy rin. Nagkataon lang ngayon na meron tayong oras. Ano, paring Kellogg's TV. Ako rin nga, di ba mag-vlog ka? Ilang oras ba yung pasok natin? 12 hours, no? 12 hours. 12 to 13 hours pong aming Pasok. trabaho. Kaya medyo busy. Simula umaga hanggang gabi. Yung nakapag-vlog, hataw muna rin ako. Oo. Kailangan ko na. Oo. Nakapag-ipon. Oo, magsipag. Merienda muna tayo, kape. Sige, sige. Ngayon po ay kasalukuyan na tayo nagpapakulo nung ating nilaga. Tapos nilagay na rin pala natin yung mais. Yeah, yung patatas, naglagay na rin tayo ng ibang ricado. Tapos yung ating pechay, nandyan na rin po. Pinakuluan ko pala ito kanina. Tanghali, tapos kanina rin po. Kung umano tayo ng tubig na mainit. Dito sa madalas namin kinukuhanan. Biyaya po ay malapit tayo sa dorm. Kadikit lang po ng dorm yung pinagtatrabawan natin na company, na factory. Walking distance lang, kapit bahay lang. Yun po ang kagandahan pagka family business din. Dito na po kami nakatira sa loob mismo ng company. Katabi lang ng dorm namin yung factory. Tapos dito na rin po kami nakuha ng tubig na libre. Madalas naman natin itong binablog pagka nagbablog po tayo dito sa dorm. Umambon na naman po ng malakas. Ang merienda po natin ngayon ay hopya pa rin. Yun natira pa rin na galing sa Pinas na nagdinala po natin. May mais din po tayo dyan. Tsaka yung ating kape, syempre. Sinabay natin ito sa ating pagdalaga ng karne. Mamaya na natin kainin yan pagtapos natin magkape. Hopya muna tayo. Ako. Sige pa. Luka. Ngayon po, OT muna kami. Napasarap kami sa kwento. Oras na po natin. Mamaya na lang po ulit paglabas natin sa overtime, sa trabaho. Ang ating mga kasama ay nagumpisa na rin sila. Ngayon po ay out na natin sa trabaho. 8:30 na po. Yung iba nating kasama, mamaya pa po sila. Alas 9. Kain naman po tayo ng dinner. Pinapainit lang po natin yung ating nilaga. Yeah. Ngayon po kain na tayo. Meron tayong nilaga dito. Tsaka gulay. Ang palaya binigay niyo parang Gmart. Lord, maraming salamat po sa pagkain na ito. Basbasan niyo po magbigay sa akin po sa mga pangatawan ng kalakasan. In Jesus' name, amen. Kain po tayo. At nagutom na. Ang ating pang dinner ay ang konting kanin lang. Tapos marami sabaw. Wow, sarap humigop pagka ganitong malamig. Dito na po tayo bumawi sa pagkain.
po. At ngayon po ay kasalukuyan tayo nandito sa bodega. Kakatapos ko lang din po kausapin yung aking mag-ina. Yan. Dito muna tayo kasi may natutulog na po na mga kadorm tayo kaya hindi tayo pwede masyadong magingay. Kaya lumipat po tayo dito sa bodega. Sa parking po nila boss ng sasakyan. Yan. Dito lang po ito sa likod po ng dorm namin. Ngayon po ay i-update po natin yung ating bakod. Kung ano na pong nangyari, kung kumusta na ba, kung tapos na ba, or kung magkano na po ang nagastos. Kasi marami pong nagko-comment na mga viewers tayo. Kaya i-update po natin ngayon. At yung aking asawa po ay nag-video po siya ng ilang clip na video. At yan na po yung video ng ating bakod. Umpisahan po natin dito sa pinakadulo. Dito po pala ay tapos na rin yung ating bakod. Na-finish na po yan. At kasalukuyan na po nilang linalagay yung ibang screen dito sa party po na ito. At tapos na rin pong mapalitadahan itong side po na ito or maplasteran. Yung labas naman po nitong ating bakod ay hindi pa na finish or hindi pa po napalitadahan. Dito lang po muna sa loob inuna. 21 po na mini dump truck na lupa. Marami-rami rin po tayong nakonsumong lupa dito na panambak. At tapos na rin po itong gitna po ng ating bakod o dito po sa bandang unahan na palitadahan na rin po yan. Tapos dito naman po sa bandang kanan, ayun po yung makikita nyong ginagawa pa lang, yung may mga hollow blocks na po yan, ay nahuli po yung gawin, gawa nga po nung ating panambak. Dahil dumaan pa po dyan yung mga truck kaya hinuli po yung gawin. Sa ngayon po ay hindi pa po tapos itong right side po na ito. At yung ating mga poste po pala ay may mga bakal na rin. Kailangan na lang pong buhusan at napurmahan na rin po yan. Yan. Dito naman po binidyoan niya ni Mrs. sa bandang labas naman. Para makita nyo rin po yung itsura niya sa labas. Ito po pala yung dinaanan ng mga mini dump truck na nag-deliver po ng ating mga lupa na panambak. Nung nandyan pa po tayo sa Pilipinas ay nakapag-pa-deliver po tayo ng 16 mini dump truck po na lupa. Subalit po ay kinulang kaya nagpa-add po tayo ngayon ng 5 mini dump truck ng lupa. Kaya yan po, hindi pa po nila naipapatag o hindi pa po naiaayos. At yan nga po ang itsura ng ating bakod sa labas, wala pa pong palitada. Hindi pa po na finish. Unti-unti naman po ay matatapos din yan. Tiyagaan lang po talaga. At yung paggawa po pala dito ay hindi rin po tuloy-tuloy. Minsan kasi po ay naulan ay hindi na po sila napasok yung ating mga manggagawa. Dahil wala rin pong magagawa pagka tuloy-tuloy po ang ulan. At ang nagawa pala dito ay 4 po. Yung 2 po ay aking bayaw, yung isa ay aking bilas at yung isa po ay kakilala din namin, kaibigan. At sa side po na ito ay napalitadahan na rin gawa nga nung mga nagkulang-kulang ang materyales, wala pang delivery, ito po muna yung inuna nila. At kasalukuyan na rin pong kinakabit nila bilas yung pinaka-grease ng ating bakod. Yung cyclone wire na po na yan ay galing din sa dati nating bakod na nilagay diyan. Yan lang po yung nilagay ulit natin kasi sayang naman po kung hindi natin magagamit ulit. Yung matatambak lang kaya yan po yung ginamit natin. Nilagyan lang natin ng bakal. At yan po ang natatapos na sa ating bakod. Siguro po ay nasa 70% ay tapos na rin naman po ito. So ilang linggo na lang po ay okay na po ito, matatapos na. Nung nakaraan kasi puro ulan po ng ulan kaya hindi po tuloy-tuloy yung paggawa. Tapos marami rin tayong liban, lalong-lalo na nung nandyan pa ako sa Pilipinas. Pumunta pa kami sa Baguio, may mga ginawa pa tayo doon kaya pinatigil natin, may piyesta ganon, handaan. Kaya hindi rin po tuloy-tuloy. Ngayon lang po naging tuloy-tuloy nung mga nakaraang linggo gawa nga nang tumigil na po yung ulan. Dire-diretso na po yung tag-araw kaya tuloy-tuloy na po. At tumagal din po yung ating pagpapagawa ng bakod dahil doon sa ating panambak, hinintay pa natin na mag-i-deliver yung lupa. Tapos pinatag pa at yung pagpapatag din ng lupa matagal-tagal din talaga dahil nga hahakutin pa, ilalagay pa dun sa mga sulok-sulok yan, ipapatag kaya medyo natagal yan din. At gaya po ng sabi natin kanina, umabot po ng 21 mini dump truck na lupa ang ating naipatambak doon po sa ating bakod. Kailangan kasi talaga yun dahil nga mababa po yung lugar na yun, yung baba po ng bahay natin kaya kailangan tambakan. At may mga nagtatanong din kung magkano na ba ang nagagastos natin
or magkano ba ang budget natin dun sa ating bakod. So sasabihin po natin yung estimated lang na nagastos na po natin dun sa ating bakod. Yung ating panambak po ay halos umabot din po siya ng 50,000. Dahil nga po yung 60 na nauna po nating pinadeliver ay umabot po siya ng 2,000 per mini dump truck. So magkano na po yun? 2,000 times 60 na mini dump truck, so 32,000 na po. Pero nagkaroon po tayo ng discount doon. Yan, maraming salamat din kay paring Julie kasi siya po yung nagrekomenda sa atin itong lupa po na ito, kaya nakabawas din po tayo, natawaran din po. So yung 2,000 natin na per mini dump truck ay naging 1,800 na lang. So 1,800 times 16, so 28,800 po. Tapos naman po itong nahuli, dahil nga nagkulang din at kailangan po yung medyo maganda-gandang lupa, kaya mas mataas na pong presyo yung nakuha natin. At ang presyo po ng lupa na nakuha natin ay 3,000 po times 5, so 15,000 po. So 28,800 plus 15,000 ay 43,800 na po ang ating nagastos. Sa panambak pa lang po yun, wala pa po yun sa labor, wala pa po yung ibang mga nagastos natin regarding dun sa ating panambak na nagawa, yung mga nagpatag, ganyan. Tapos yung estimated naman natin na nagastos na po natin sa materials ay umaabot na po ng 100,000 plus. Yung ating labor naman po ay umabot na rin po ng kulang-kulang 100 na rin po. Tapos naman yung ating materials ay halos 150,000 na rin kung susumain natin yung mga nabili po na materials. So estimated pa lang po yun, maaaring bumaba, maaaring tumaas pa po doon. Sabihin na natin 280 to 300,000 na po yung ating nagagastos sa ating bakod. Pero yun po ay hindi pa po tapos. So marami pa po tayong ipapagawa doon. Kailangan pa natin bakuran yung harapan, kailangan pa ng gate, kaya talagang magastos po yung pagpapabakod, yung pagpapagawa. Especially ngayon po ay mahal na po yung materials. Kahit naman sa pagpapagawa po ng bahay, talagang magastos talaga. Kaya hindi rin po biro ang magpagawa po ng bakod. Yung ating lupa po pala ay 500 square meter yun, kaya medyo malaki po ang magagastos po natin sa materials. Lalo na po siguro kung bakal yung ginawa nating grills. Pero biyaya po ay may natira po tayong cyclone wire galing doon sa dati rin natin bakod na nakalagay doon. So yun na lamang po muna yung ating ginawang grills para mas makatipid din po tayo. So titignan din natin kung kaya natin pabakuran yung pinakaharap na bakod kasama po yung gate. Pag hindi po kaya ng budget, baka mag-ipon muna tayo. Sa susunod na lang po natin pabakuran yun. Or sa susunod po na uwi natin, yun, ganun na lamang po. Kung hindi man natin mapabakuran yun, ay yung dati pa rin nating gate ang ating gagamitin. Aayusin na lang po. Lalagyan ng bakal, ganyan, iwe-welding para maging maayos. So depende sa ating budget kung hanggang saan yung kaya natin. Dahil medyo malaki na rin yung gastos natin dun sa bakod natin dun sa likod. Yan sa magkabilang side. Yan sa panambak pa lang ay talagang medyo malaki na ang budget. Kaya we'll see. At yan po, shinare po natin sa inyo para malaman din po ninyo kung magkano nga ba yung gastusan sa pagpapabakod, or para magkaroon po kayo ng idea, especially sa mga magpapabakod or gusto rin magpabakod. Medyo malaki-laki pero sulit naman po. At least hindi na po dadaanan yung aming bahay ng tubig pagka nabaha, dahil may bakod na. At pagka tag-ulan, ganyan, tagbagyo, at least kahit papaano ay medyo safe na sa baha. So yan lang po muna ang ating update sa ating bakod. At siguro sa susunod na update po natin ay pagtapos na lang po ng ating bakod, para may update ko po sa inyo yung kabuuang gastos at kung ano na po yung naging itsura ng ating bakod pagka natapos na po. So hanggang dito na lang po muna yung ating vlog. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa atin sa vlog po na ito, sa video po na ito, at sa mga palaging sumusuporta, sa mga silent viewers natin, sa mga palaging nagko-comment.
nag-like, nag-share ng ating vlog. Maraming salamat po sa inyong lahat. See you po sa ating mga susunod pang videos. Ingat po tayong lahat and God bless. Bye-bye.